Bakit nga ba tayo bumibili ng lupa dati namang libre yan. Paano ba inangkin ng gobyerno ang lupa? Ang sagot, dito conspiracy itong history na hindi tinuturo ng school. Kaya ito, rewind tayo sandali. Nung unang panahon, wala namang papel. Usapan lang, boses lang, pakiramdaman kung sino ang nangangalaga, siya ang kinikilala. Pero dumating ang papel at ang unang papel, hindi kontrata, kundi kasunduan. Pero nung nakita nilang pwedeng gawing proof of ownership, aba, ayan na. Nagumpisa na ang documentation domination. Wala kang espada? Okay lang. Basta may papel ka, ikaw ang may-ari. So, dumating ang hari at para mapondohan ang empire niya, ayun na. Binuwisan ng mga tao. Kings made tax a royal decree not to serve you but to fund their throne. At di nagtagal, yung dating lupa ng mga ninuno mo may label na state-owned. Hindi dahil nanalo sa gera, pero dahil may papel na silang dala. At dito pumapasok ang birokrasiya. From brute force to bureaucracy. From title freedom to title-based control. Ngayon, tanong mo, bakit nga ba ako bumibili ng lupa? Ang sagot, hindi dahil kailangan, pero dahil may sistema ng nakatakda kung sino ang may-ari, karapatang magmay-ari. At kapag di sumunod, you don't exist on paper. Pero tol, ito ang good news. The system may have claimed the land, pero ikaw pa rin ang may kapangyarihan kapag naintindihan mo to hindi para magalit, kundi para magising. Ang tunay na tanong ngayon, will you keep playing the game? O mag-aaral ka na rin para gumawa ng bagong laro? This land was never lost. It was just rewritten. But the truth cannot be owned.